Darling, ang matamis na boses ni Pamela tumunog mula sa labas ng cafe. Nagkatinginan sina Regan at Maddox bago binaba ni Regan ang sombrero niya at tumakbo pa palabas. Nang lagpasan siya ni Pamela, naisip ni Pamela, misteryosong lalaki tinignan niya to nang lumabas si Maddox. Tapos ka na sa trabaho? Bumalik ang tingin ni Pamela at kumapit siya sa braso ni Maddox para pumasok sa shop. Walang customer sa cafe at parang walang laman ito. Oras ng pahinga pagkatapos pumasok ng trabaho, kaya busy dapat sila sa mga oras na to. May ilang jar ng coffee beans na maayos na nakapwesto sa cabinet sa likod. Halos hindi ito nababawasan. Ang mga cake at dessert sa glass sa bar ay hindi pa nabebenta. Nabigla si Pamela at napuno ng dismaya ang kanilang mga mata. Honey, anong problema? Wala. Pinilit ni Pamela ang umiti. Di maganda ang beses itong nakarang araw. Ha? Hindi ito maintindihan ni Maddox. Hindi siya nag-aalala kung maganda ang benta nila simula pa nung ang rason kung bakit tiniyong shop para maging masaya si Pamela. Kaya nga lang di magiging masaya si Pamela kung nalulugi sila. Kumunot ang noo ni Maddox. Diyos ko, paano hindi ko ito napansin? Baka sabihin niya sina Hinaro at Franco na kumuha na mas maraming customers sa mga susunod na araw. Habang pinag-iisipan niya ito, narinig niya ang sinabi ni Pamela. Meron sigurong may pakana nito. Okay naman ang benta noong nakaraan. Paano nangyaring naglaho silang lahat? Ano? Uminto si Maddox. Nilabas ni Pamela ang phone niya at pinindot niya ang ilan sa mga review app. Maraming review ang Iris, ngunit lahat ng mga ito hindi maganda. Nabalitaan ko ang boss ng cafe na ito isang kriminal, isang bilanggo. Oo, wag kayong pumunta sa shop. Anong klaseng cafe ang kayang gawin ng isang boss ng dating isang bilanggo? Kahit 1 star masyadong mataas, nakakatakot ang shop. Binasa ni Pamela bawat pahina. Nanginginig ang mga kamay niya. Darling, tingnan mo. Ang sabi niya, nagagalit. Ngayon ko lang nalaman na maraming taong nagsabi na isang scam ang shop natin. Paano nangyari to? Di pa natin ginalit ng kahit sino simula nang binuksan natin ang negosyo. Tumingin si Pamela kay Maddox. Nagdadalawang isip siya sa pagsasalita. Honey? Dinilaan niya ang mga labi niya. Hindi kaya't ito ang may taong may sama ng loob sa'yo dati, tulad ni Thomas? Tumingin si Maddox sa mga review sa phone niya na may madilim na ekspresyon. Ang isang bagong shop hindi makakakuha ng gantong karaming atensyon. Ang tanging posibilidad lang tulad ng sinabi ni Pamela, may ibang taong may pakana nito. Ang mga review nito sinasadyang nilagay sa mga paid posters. Pinaghihinalaan din ni Maddox si Thomas, ngunit binawi niya to sa oras na maisip niya ito. Base sa pagkatao at katayo ni Thomas, hindi siya gagawa ng gantong klaseng pakana. Bukod pa dito, ang taktikang ginamit ito ay parang laban sa pagitan ng mga babae. Kung gustong punteriyahin ni Thomas si Maddox, madali siyang magsisimula ng digmaan. Ito rin ay parang gawa sa isang business rival. Maraming cafe sa lugar, ngunit lahat sila may kani-kaniyang kulay at target customer. Ayos na ang lahat sa isa't isa, kaya naman ang taong kumuha ng paid posters para punteriyahin sila. Malamang pinupunti rin ito si Pamela. Ang sagot naging klaro na kay Maddox. Ngunit tinanggap niya lahat ng responsibilidad habang nakita ng mga mata niyang malungkot ang mukha ng asawa niya. Tama ang naisip mo. Marami na akong ginalit dati. Hindi ko man lang alam kung sinong kumuha ng pagkakataong ito para magigante sa akin. Ang boses niya na mamaos. Honey, kasalanan ko to. Wala akong kwenta at kumuha na naman ako ng gulo para sa'yo. Hindi totoo yan. Tumingin ng seryoso si Pamela kay Maddox at tinimas niya ang mukha nito. Ang di niya matanggap sa lahat sinasabi ng ibang tao na ang asawa niya walang kwenta. Kahit ang asawa niya mismo bawal tong sabihin. Ang asawa ko ang pinaka maasahang lalaki sa mundo. Dapat tayo mag-isip ng solusyon ngayon. Huwag mo na tong isipin, okay? Pero nakaraan ko ay maaaring maging pabigat sa kahabang buhay. So, ngumiti si Pamela. Pabigat man to o bagyo, baka ang asawa mo. Harapan ko ito kasama ka. Anda akong simula nung araw na pinakasalan kita. Talaga? Kuminang ang mga mata ni Maddox. Ikaw lalaki ka, syempre. Tumayo na matangkad si Pamela. Dinikit niya ang ilong sa ilong ni Maddox. Hindi natin mabubura ang nakaraan. At hindi ko po pwedeng piliin ko anong parte ng puso mo ang gusto ko, hindi ba? Tanggapin mo ko, kahit ano naman ang nakaraang katayuan o pinagkakakilanlan ko.
Siyempre, bakit ba puro kalokohan ang tinatanong mo ngayon? Tumitig si Maddox kay Pamela bago siya tumawa na para bang gumaan na ang loob niya. Ang bato na pabigat sa kanya ay inangat ng unti-unti. Maganda ang kalangitan ngayong gabi. Ang mga purple na iris na mumulaklak sa paligid ng cafe at ang hangin amoy matamis. Walang ibang customer sa shop, ngunit masaya si Maddox na pakiramdam niya para bang lumilipad siya sa hangin. Tumingin ng kakaiba si Pamela sa kanya. Nagtataka ko ng problema kay Maddox. Darling, narinig mo ba ang sinasabi ko? Sa mga oras na to, bumalik sa sarili si Maddox. Sumagot si Pamela. Ang sabi ko, ang solusyong naisip ko ay ang gumastos ng pera para kumuha ng taong magtatanggal ng mga negative reviews. Para naman sa ganon, kalaki ang kagagastusin natin kung sinong utusan natin para gawin to. Kailangan ko magtanong sa iba? Hindi na kailangan. Ako nang bahala? Ano? Uminto si Maddox at pinalawanig niya ang may mahinang boses. Ito ay trabaho ng isang lalaki. Huwag kang mag-alala. Ngumiti si Pamela at niyakap niya si Maddox. Agad niyang naramdaman ang pagiging ligtas. Ang business hindi maganda sa mga nakarang araw. Ang mga dessert at pastry hindi nabebenta at naiwan to hanggang sa inaamag na ito. Natatakot si Pamela na ang coffee beans ay mababasa. Kaya nilabas niya mga to para patuyuin araw-araw. Kaya amoy kape din ng cafe. Kahit magsabit siya ng plate na nakasulat na buy one get one free, walang pumupunta para bumili ng kape mula sa kanya. Ang mga taong lumaraan tumuturo at nagbubulungan bago sila mabilis umalis na para bang may nakita silang di malinis. Nababalisa si Pamela, ngunit nagustuhan ni Maddox ang sitwasyon. Hindi para sa kanyang magtimpla ng kape at magsilbi sa mga customer. Gusto niya lang samahan si Pamela sa araw-araw. Mas maganda pa kung silang dalawa lamang ang nasa shop. Gayunpaman sinabi niya pa rin kay Franco na iimbestigahan to para sumaya si Pamela. Ang resulta tulad ng inaasahan niya. Nagkonsulta ako sa ilang media company at mabilis nilang nakuha ang data. Nakalagay sa data ng mga paid poster na ito ay mula sa Murphy Group. So si Juliana talaga. Ang account na nagbayad sa paid posters ay ang finance account mula sa Murphy Group. Sino pa ba mula sa mga Murphy, maliban kay Juliana, ang gagawa ng ganito? Kinurot ni Maddox ang noon niya at tinapos niya ang phone call. Masyado siyang nanunuya para labanan niya si Murphy. Lalo na't hindi siya kayang labanan ng mga to. Kaya nga lang pinahalagaan niya si Pamela. Sinabi ni Franco ng may mahinang boses. Hindi mahirap para harapin ang mga Murphy. Gawin mo lang ginawa nila sa'yo. Nanatiling tahimik si Maddox at ibinaba niya ang phone. Wala pa ring tao sa cafe na mga nakalipas na araw. Sinabi ni Pamela kay Maddox na umuwi at magpahinga habang siya'y nanatili sa shop. Ngunit makalipas ng ilang oras nakarinig siya ng ingay sa labas ng cafe. Tingnan ninyo, ito ang shop ng ating si Miss Pamela Murphy. Napatalo ng puso ni Pamela. Tumunog ang mapanglait na boses na halatang galing kay Juliana. Miss Juliana, pangit ang mga komento sa lugar na to. Nakita ko to sa internet. Oo nga. Pupunta ba talaga tayo dyan para magkape? Ngumisi si Juliana. Ano naman? Ito ang shop ng bunsong kapatid ko. Dapat ninyo siyang tulungan. Napunta na dati sa kulungan ng asawa niya at nagbabagong buhay na siya ngayon. Mahirap to. Pero mahirap maging ang ating si Miss Pamela Murphy. Nasa tabi siya ng gantong lalaki at tinatrato niya tong parang isang hiyas. Tumawa ang mga katrabahong kasama ni Juliana. Humigpit ang mga kamao ni Pamela nang marinig niya ang pag-uusap. Di nagtagal naglakad sa palabas. Hawak niya ang maduming tubig mula sa paglilinis ng coffee machine. At itinapon niya ito sa labas. Napasigaw si Juliana at tumalon siya papalayo. Ang tubig ay halos tumapon sa kanya. Pamela, nababaliw ka na ba? Ha? Nandito ka? Ngumiti si Pamela. Excuse me, akala ko narinig kong tumataw ng mga aso kanina at nag-aalala ko na apakan nila ang mga bulaklak ko. Kaya lumabas ako para tumingin. Tumingin na masama sa kanya si Juliana. Sa totoo lang ang cafe may dissenting ambience. May major siya sa design at gusto niya ng studio, ngunit ayaw itong suportahan ni Wilson. Ang studio niya madaling mabubuo kung kaya niyang palayasin sa lugar si Pamela para agamit ang lugar na to. Halos tapos na siya. Ang mga paid poster na binili niya epektibo sa internet.
Hindi magtatagal ang cafe ay magsasara dahil nalugi ito. Sa oras na yon aagawin niyang lugar at makakapag-empake na si Pamela para magpaalam. Suminghal si Juliana. Ang tingin niya mas malupit nang tumingin ulit siya kay Pamela. Pamela, nabalitaan ko na walang bumibili dito nung nakaraan. Kumikendeng ang bewang niya habang lumapit siya kay Pamela. Nakita ko ang mga review sa online. Huwag kang magpaapekto sa mga yon. Kung ako ang tatanungin mo, hindi maaasahan si Denver. Kailan mo umasa sa pamilya mo sa mga ganitong oras? Tingnan mo, nandito ako para suportahan ka ngayon. Maupo tayong lahat. Tumingin sa Juliana sa grupo sa likuran niya. Nandito tayo para suporta ng negosyo ng kapatid ko. Kumuha kayo ng kahit anong gusto ninyo, ako ang bahala. Pumasok ang grupo sa cafe habang nag-uusap. Nakakunot ang noon ni Pamela habang naiinis siya. Ganito ba kabait ngayon si Juliana? Kaloka? Pwede siyang kumuha ng acting lessons. Plastic? Maaga ako magsasara ngayon. Blanco ang mukha ni Pamela. Pakiusap, umalis ka na. Wala ko nang kailangan mo dito. Naiilang ang mga trabaho nila nung lumingon sila kay Juliana. Ngumisi si Juliana at pinag-cross niya ang kanyang mga braso. Seryoso na sila sa manonood. Pamela, hindi makakabuti sa upa ninyo kapag maaga kayo nagsara, hindi ba? Upa? Itinaas ni Pamela ang kanyang kilay. Ang asawa ko nagbabayad ng upa at nagpapatakbo ng store. Sinabi ng asawa kong binuksan niya ang cafe na to para maging masaya ako. Kaya po pwede ako magsara kung kailan ko gusto. Hindi ko kailangan alalahanin ng pera at saka pinunasan niya ang counter habang nakatingin siya kay Juliana at sinabi, isa tong lugar para sa kape at desserts, hindi para sa pakikipagchismisan. Malaking problema ng panatilihin ng negosyo ninyo, kaya bakit ang yabang-yabang mo pa? Napahiya si Juliana dahil hindi niya kaya natalunin si Pamela sa harap ng mga katrabaho nila. Sige, aalis kami. Pero dapat mong malaman na malapit nang magsarang cafe ninyo sa dami na hindi magagandang review sa internet. Anong kinalaman sa'yo ng pagsasara namin o hindi? Siyempre wala. Ngumisi si Juliana. Pero sa asawa mo meron. Hi Pamela, ang mga cafe lugar ng ambience at mood pero nilagay mo ang asawa mo dito. Hindi ba't parang nagukay ka ng sarili mong libingan? Humigpit ang hawak ni Pamela sa coffee mug. Hindi nagnanakaw ang asawa ko. Kumikita siya ng sarili niyang pera. Anong problema doon? Paano ko nagukay ng sarili kong libingan? Dahil dati siyang nangyari na ang nangyari? Naging emosyonal si Pamela. Hindi mo kailangan pa ulit-ulitin sabihin yon. Ha? Galit ka ba? Natuwa si Juliana na makita niya. Ganito si Pamela. Kailanman hindi siya natalo kay Pamela sa tuwing mag-aaway sila noong mga bata pa sila. Inakala niyang masisira ang buhay ni Pamela noong pinakasal niya siya kay Denver, kapalit niya, at magagawa pa niyang tapak-tapakan sa lupa. Di niya inaasang mas gaganda pa ang buhay ni Pamela dahil kay Denver. Sa tuwing maiisip to na Juliana, pakiramdam niya, tinutusok ang kanyang puso. Ngayong sa wakas may pagkakataon na siya iinsultuhin at ipapahiya niya si Pamela sa abot ng kanyang makakaya. Ay, paano mo nagawang pakisamahan ng isang kriminal? Ang dinig ko ganito na talagang pinanganak ang mga taong kagaya niya. Hindi naman mamamana ng mga anak ninyo ang ganong genes, hindi ba? Tumingin si Pamela na masama kay Juliana, ngunit hindi niya siya pinansin at tumalikod siya upang buksan ang coffee machine. Habang umuugong ang machine, natabunan nito ang mga sinasabi ni Juliana. Inakala ni Juliana natatakot sa kanya si Pamela, kaya lalo lang lumakas ang loob niya sa pangiinsulto sa kanya. Napakalakas mo talaga. Paano mo nagagawa yon? Ipakita mo sa akin. Tinaon ni Pamela ang kanyang atensyon sa paggawa ng kape at nanatili siyang tahimik. Sige na, ipakita mo sa akin. Nilakasan ni Juliana ang kanyang boses. Ipakita mo sa akin. Biglang tumahimik ang coffee machine. Umikot si Pamela at binuhusan niya ng malamig na kape sa Juliana. Nagulat si Juliana at nakaramdam siya ng malamig mula sa tuktok ng kanyang ulo. Basang-basa ang kanyang buhok at nagdikit-dikit ang kanyang mga pilikmata dahil sa kape. Nasira ang kanyang makeup, natulala ang iba, at napako sila sa kanilang kinatatayuan. Tumawa si Pamela. Hindi ba't sinabi mo sa akin paliguan kita? Ayan, pinaliguan kita, mali ba ang dinig ko? Namutla si Juliana at nanginginig siya sa galit. Pamela, putang. Bago siya matapos sa pagsasalita, dinampot na ni Pamela ang isang mug ng mainit na kape at umarte siya na parabang ibubuhos niya rin ito kay Juliana. Sumigaw si Juliana at tinakpan niya ang kanyang mukha.
Huminto sa ere ang kamay ni Pamela at nilapag niya ang mug. Ang sabi ni Pamela habang nagingit-ngit ang kanyang mga ngipin, Juliana Murphy. Makinig kang mabuti. Wala akong pakialam kung paano mo ako tratuhin, pero ibang usapan na pagdating sa asawa ko. Gawin mo ulit yan at ipapakita ko sa iyo kung paano kita papatayin. Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako sa iyong babae ka. Ang sigaw ni Pamela. Tumingin sa kanya si Juliana, tulala at takot na takot. Puno pa rin ng galit ang tingin niya kay Pamela, ngunit hindi na siya nangahas na gumawa ng gulo. Si Krista, nakadarating lang sa cafe, nasaksihan ang nangyari. Sapat na ang kalat sa lapag upang malaman kung anong nangyari. Nataranta siya, nag-alala, na baka dihado si Pamela at agad siyang tumakbo papunta kay Pamela upang itulak palayo si Juliana. Nawala ng balanse si Juliana nung tinulak siya ni Krista at bumangga siya sa kanto ng mesa, dahilan upang pagpawisan siya ng malamig sa sakit na naramdaman niya. Krista Griffin, nababaliw ka na ba? Nagwawala si Juliana. Ang lakas ng loob mong itulak ako. Ano ngayon? Dinipensa ni Krista si Pamela. Nagpunta ka dito kasama mga tao na to para ipahiya si Pamela, hindi ba? Ha! Nandito ako bilang isang customer. Inirapan siya ni Juliana. Mga walang utang na loob. Pareho kayong dalawa ni Pamela, mga bulag. Naisip ni Krista walang saysay na makipagtalo kay Juliana at sinampal na lang niya siya ng direkta. Dahilan upang umikot ang paningin ni Juliana. Yung totoo. Gusto sana niyang pahupain ang buong sitwasyon pagkatapos niyang ilagay sa likod niya si Pamela. Ngunit masyadong mahusay si Juliana kaya niyang galitin ng husto ang kahit na sino. Hindi mapigilan ni Krista ang kagustuhan niya na bungangaan si Juliana noong nakita niya ang kayabangan nito. Ngunit nabablangko ang kanyang isipan dahil sa matinding galit niya. Karaniwan matalim ang dila niya ngunit wala siyang masabi na sandaling ito dahil di siya makapagsalita. Mas mabuti pang kumilos na lamang siya. Nagkagulo sina Krista at Juliana. Nagsabunutan at naghablutan sila ng damit. Pareho silang agresibo. Gusto sanang awatin ni Pamela ang away nila ngunit hindi siya makasingit sa pagitan nila. Sa isang iglap naging napakagulo sa loob ng cafe. Dumami ang mga nakikiosyoso. Madalas na naglalagay si Thomas sa isang liblib na sulok ng shop kung saan oobserbahan si Maddox itong mga nakalipas na araw. Nung narinig niya ang gulo, hindi niya napigilang mag-alala para kay Krista dahil nakita niya pumasok siya sa cafe kanina. Nung pumunta siya sa harap at nakita niya si Krista na nananalo sa away habang magulong gumagulo naman ang itsura ni Juliana, doon lang niya napagtanto na walang kwentang pag-aalala niya. Umabo si Thomas. Nang ibabaw ang malalim niyang boses sa gitna ng sigawan ng mga babae. Agad na nanahimik ang buong lugar. Biglang natawa si Thomas sa sitwasyon. Si Krista matapang at malakas ng loob at kasing bayolente pa rin ng dati. Anong ginagawa ninyo? Pumasok siya. Seryoso ang kanyang mukha. At tumingin siya kay Pamela. Gagawin ninyo ng isang fight club yung cafe nyo ngayon? Huminga na malalim si Pamela at sumimangot. Nakakagulo ng sitwasyon. Anong ginagawa ng lalaking ito dito? Pinilit niyang kalmahin ang kanyang sarili. Tumingin siya kay Krista at inayos niya magulo niyang buhok. Nakasimangot pa rin. Si Krista, napatingin siya sa mga mata ni Thomas at nagkaroon ng malungkot ng ngiti sa kanyang mga labi. May kasamang 2 tawan si Thomas. Malakas silang 3, matangkad, matipuno ang pangatawan. Nakakatakot din mga itsura nila kahit madaling nilang natakot ang mga babae. Nakaranas na malaking pagkatalo si Juliana. Inalalayan siya ng iba na magsasalita sana siya nang bigla niyang nakita ang madilim at malamig na tingin ni Thomas. Nagulantang siya at nablangko ang kanyang isipan. Pagkatapos mabilis niyang niyuko ang kanyang ulo upang iwasan ang tingin ni Thomas. Naisip ni Thomas kakaiba ito at tinaobserbahan niya si Juliana. Natawa siya at kinausap niya si Juliana. Miss, mukhang nasaktan ka ng husto. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Kinagat ni Juliana ang kanyang mga labi at ginawa niya lahat na makakaya niya upang ilihis ang kanyang tingin na nakababa ang kanyang buhok upang hindi makita ni Thomas ang kanyang mukha. Hindi na kailangan, ang sagot niya. Iisipin ko na lang na minalas ako ngayon kaya nakasalubong ko ang 2 talunan. Anong sinabi mo? Nung nagtaas ng boses si Krista, agad na nanliit si Juliana. Habang naglalakad sa palabas, nanatili siya sa maliit na pader at sumigaw siya. Pamela, maghantay ka lang. Bantayin mo yung walang kwentang shop mo araw-araw kung kaya mo. Kung hindi, sisirain ko to balang araw.
Susugod sana si Krista, ngunit hinawakan ni Pamela ang kanyang kamay. Hayaan mo na. Tiniyon ni Thomas ang isang natumbang bangko. Inayos niya ang kanyang manggas. Tumingin siya sa dalawang babaeng nakangiti. Kagatin mapapabalik yung aso kapag kinagulat ka nito? Wala ka nang pakialam doon. Pinagbuntunan siya ni Krista. Tumagos hanggang sa puso ni Thomas ang sigaw ni Krista. Natulala siya at para bang bumalik siya sa pagkabata. Sinisigawan din siya na matapang ng babae sa tabi niya na gaya nito at gusto niya to. Niningitian niya siya kahit na gaano pa kasama ang bunganga ni Krista. Matagal siyang di ngumiti gaya noon mula nung nakulong siya. Sa kabila nun habang nakatingin sa kay Krista ngayong gabi, ang pamumula ng mukha niya sa galit at ang pagtatanggol niya sa kaibigan niya, pakiramdam niya gusto niyang gumante. Ngumiti si Thomas. Miss, hindi maganda to. Ang pinakamalagang katangian ng isang babae ang pagiging mabait at mahinhin. Sinong lalaking gugusting manligaw sa inyo kung nagwawala ka ng ganito? Matuto ka sa kaibigan mo. Tingnan mo kung paano niya tratuhin ang asawa niya. Lumingon si Krista sa kanya. Tumingin siya na malamig sa kanyang mga mata. Ganon din ang tono ng kanyang pananalita at nagsalita siya ng malakas. Mister, ang pinakamalagang katangian ng isang lalaki ay ang pagiging matalino sa paggamit ng mga salita. Sinong babae ang gugusting makasama isang lalaki kung di siya marunong tumupad sa mga pangako niya? Matuto ka sa kakosa mo at tingnan mo kung paano niyang tratuhin ang asawa niya. Bahagyang dumilim ang tingin ni Thomas. Krista Griffin, inuutusan mo ba ako kung paano ako dapat na kumilos? Oh wow! Suminghal si Krista. Sa wakas, natatandaan mo na rin ang pangalan ko. Lalong sumama ang ekspresyon ni Thomas at parang nga bang napunta sa kawalan ng buong cafe. Nakailang ang katahimikan sa paligid. Bakit hindi kayo mapong dalawa? Mahina ang boses ni Pamela, kundi ang tumango. Wala siya nagawa. Igagawa ko kayo ng kape? Hindi na kailangan. Sinabihan ni Krista si Pamela na isara ang cafe. Uuwi siya kasama si Pamela upang pag-usapan kung paano nila sosolusyonan ang kasalukuyan nilang problema. Alam ni Thomas na pinapaalis na siya ni Krista at kusa na siyang tumayo. Naglakad siya sa gitna ng gabi at mabilis siyang naglaho sa kadiliman. Mabilis na dumaan ang mga tanawin sa labas ng kotse. Kinulayan ng pula at ginto ang paglubog ng araw ng kalangitan. Hinaplos ni Thomas ang kanyang baba na nakasimangot. Maraming bagay ang tumatakbo sa kanyang isipan. Thomas, anong problema? Nag-aalalang nagtanong ang tauhan niya. Wala. Huminto si Thomas at nagtanong. Yung babaeng nasa cafe kanina, yung tagapagmana ba ng mga Murphy ang tinutukoy mo? Kilala mo siya? Ngumiti ang tauhan niya. Thomas, yun yung laging umiinom sa Euphoria? Napahinto si Thomas. Ang Euphoria isang gray area business at isa rin to sa pinakasikat na club na pagmamayari niya. Maraming mga tagapagmana ng mayayamang pamilya sa Jangasas ang madalas pumupunta doon. At dito nila nilalabas lahat ng nararamdaman nila. Hindi niya inaasahan na isa sa Juliana sa kanila, ang spoiled na tagapagmana ng mga Murphy na mayabang at mapagmataas ay nagpapakalasing ng gusto sa Euphoria sa tuwing masama ang kanyang loob. Ang sabi ng tauhan niya na nakangisi. Thomas, ang dinig ko mahilig mag-party yung Miss Juliana Murphy na yon. Talaga? Natawa rin si Thomas. Gaano siya kahilig? Hindi ko alam. Yung mga masisipag na hunk sa club ang dapat mong tanungin. Dumilim ang mga mata ni Thomas. Nakangiti siya. Ngunit may bahid na lamig ang kanyang tingin. Pagkaraan na ilang araw, dinala si Juliana para sa isang madilim na silid ng Euphoria. Nagsimula siyang mayabang. Nagtitili at nagsisigaw siya dahil sa kalasingan. Sino ka? Ang lakas ng lubong dukutin ako. Isa akong VIP patron dito. Bulag ba kayong lahat? Siyempre alam ko na VIP patron ka namin. Isang malamig na boses ang biglang sumagot. Unti-unti lumiwanag sa loob ng silid. Nakakatakot at matalim tumingin ang lalaking nakaupo sa gitna. Kapansin-pansin ang peklat sa paligid ng kanyang mga mata. Pakiramdam ni Juliana tumalon palabas ang puso niya sa kaba at tuminga siya na malalim. Nagsalita si Thomas nang nakangisi. Miss Murphy, hindi manganga sa mga VIP patron na may mas mataas na status kaysa sa iyong sigawan ako ng ganito. Alam na Juliana si Thomas ay isang walang awang lalaki. Nakilala niya si Thomas sa cafe ni Pamela nung araw na yon. Hindi niya alam kung anong relasyon niya kay Pamela. Ikaw, bakit ninyo ako kinulong dito? Nanginginig ang boses si Juliana.
Isa akong patron dito at doble ang tip na binibigay ko tuwing iinom ako. Bakit niyo ako tinukod? Pumalakpak si Thomas at bumukas ang malaking screen sa harap ni Juliana na may iba't ibang mga surveillance window. Pinapakita ng lahat ng ito na lasing siya at nagpapakasaya sa euphoria. Ang tagapagmana ng mga Murphy na sophisticada at may magandang asal sa harap ng publiko, nagpapakasaya na parang isang pakawalang hayop, nakasuot na maiksing damit sa loob ng club at umu-order ng wine na nagkakahalaga ng sigit 10 bilyong dolyar, na para bang Coca-Cola lamang ito. Nakaramdam ng pangingilabot sa Juliana at nahimasmasan siya. Tumingin sa kay Thomas habang nakasalampak siya sa sahig. Ikaw, anong gusto mo? Pinindot ni Thomas ang pause button. Masakit sa mata ang eksenang pinapakita sa screen. Miss Murphy, iniisip ko lang kung mas mataas pa rin ang tingin sa'yo ng tatay mo kapag nakita niya ang pinakamamahal niyang anak na nagpapakalasing at nagpapakasaya dito. Wag! Nanginig sa takot si Juliana. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Hindi mo pwedeng sabihin sa dad ko, papatayin niya ako. Gagawin niya talaga lahat ng gusto ko? Tumango ng husto si Juliana. Konti lang naman ang gusto kong gawin mo. Sana hindi ka nagagawa ng gulo sa cafe ng kaibigan ko. Natulala sandali sa Juliana at ginawa niya ng lahat na makakaya niya upang makapag-isip ng tama. Kaibigan mo, si Pamela? Tumingin na malamig sa kanya si Thomas. Gawin mo na lang ang iniutos ko sa'yo. Nang maalala niya kung paanong inaway ng babaeng to si Krista nung araw na yon, gusto niya siyang bugbugin. Nilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likod at kiniyom niya ang kanyang mga kamao. Tsaka malaking pinsala ang dinulot ng mga negatibong review sa internet. Hindi ako yon. Wala akong pakialam kung ikaw ay may gawa noon o hindi. Singhal ni Thomas. Ayusin mo ang pinsalang ginawa mo. Kailangan ko pa bang ituro sa'yo kung paano gawin yon? Umiling ng husto si Juliana. Wala siyang ibang hiling kung di makatakas. Nanatili si Juliana sa loob ng kanyang silid sa loob ng ilang araw pagkatapos nun. Inutusan niya ang mga binayaran niyang mga poster para magbigay ng mga negatibong reviews at mag-iwan ng masasamang komento at ngayon, gumastos siya ng parehong halaga upang utusan sila na mag-iwan ng 5-star review. Unti-unting gumanda ang mga reviews ng Iris, ngunit kinuhanan pa rin ni Thomas ng screenshot ang video at pinadala niya to sa phone ni Juliana. Muntik nang tumalon ang puso ni Juliana mula sa kanyang dibdib. Thomas, ano pa ba ang gusto mo?